Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang David. Hindi ako naniniwala noon sa mga kwento ng multo, sumpa o kung anumang kababalaghan. Para sa akin lahat may paliwanag. Hanggang sa gabing yun sa gubat. Ilang taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa isip ko ang bawat tunog, bawat amoy at bawat takot na naramdaman ko. May mga karanasan kasi na kahit pilit mong kalimutan, kusa silang bumabalik sa dilim. 4 kaming magkakaibigan noon. Sina Mark, Joel, Ian at ako. Napagdesisyonan naming mag-camping sa isang liblib na bahagi ng gubat, malayo sa baryo at sa sibilisasyon. May isang matandang lalaking nakausap namin bago kami pumasok. Tinuro niya ang daan, pero bago siya tuluyang umalis, tumitig siya sa amin ng matagal. Kung may makita kayong bagay na hindi dapat na andoon, lumayo kayo agad. Mahina niyang sabi. Tinawanan lang namin yon. Bandang hapon na nang pumasok kami ng gubat. Habang palalim kami ng palalim, unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Bigat ng hangin ang unang napansin ko. May amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Parang may matagal nang nabubulok sa paligid. Kahit hindi pa lubog ang araw, kakaibang dilim ang bumabalot sa mga puno. Walang ibon, wala ring kuliglig. Parang may nagmamasid. Habang naglalakad si Joel sa unahan, bigla siyang huminto. David, bulong niya, nanginginig ang boses. May nakita ba kayo? Sa pagitan ng mga puno, may isang hugis parihabang bagay na nakahiga sa lupa. Itim, medyo kupas at may kalawang na bakal sa gilid. Hindi yun kahon, hindi rin yun troso. Isa yung kabaong. Hindi kami agad nakagalaw nang makita namin ang kabaong. Para kaming napako sa lupa. Walang pangalan, walang anumang palatandaan. Isang lumang kabaong lang na nakahiga sa gitna ng gubat na parang may naghihintay. Hindi yan totoo, props lang yan. Baka may shoot, sabi ni Ian. Lumapit si Mark. Mali. Bago pa namin siya mapigilan, umalingaw-ngaw ang isang tunog. Parang may kumakatok mula sa loob ng kabaong. Patras kami lahat. Mark, matras ka, sabi ko. Biglang gumalaw ang kabaong. Hindi bumukas. Tumindig ito, mag-isa. Walang kamay, walang paa, pero dahan-dahan itong umangat mula sa lupa. Kasabay ng tunog ng nagkikiskisang bakal at kahoy. Ang hangin ay biglang lumamig at sabay-sabay namatay ang mga flashlight namin. Doon na kami tumakbo. Hindi ko alam kung paano namin natagpuan ang daan, pero malinaw sa isip ko ang tunog sa likod namin. Parang kinakaladkad yung kabaong sa lupa. Minsan mabilis, minsan mabagal, pero laging papalapit. May sumigaw. Si Joel. Nadapa siya sa ugat ng puno. Paglingon ko, nakita ko ang kabaong na biglang bumilis. Halos dumudulas sa lupa papunta sa kanya. Hinila ko si Joel, pero sa sandaling yon, bumukas ang takip. Wala akong nakita. Itim lang. Isang malamig na hangin ang sumipsip sa amin. Parang hinihigop ang hininga at lakas namin. Narinig ko ang boses ni Joel. Paos, umiiyak, pero bigla itong naputol. Pagkalingon ko, wala na siya. Sumara ang kabaong ng kusa. Tumakbo kami ni na Mark at Ian hanggang sa tuluyan kaming makalabas ng gubat. Hindi na kami tumigil.
hanggang sa makarating kami sa baryo. Hingal na hingal, sugatan at nanginginig. Nang bumalik ang mga tao para hanapin si Joel kinabukasan, wala silang nakita. Walang mga bakas ng paa, wala rin yung kabaong. Walang kahit anong palatandaan na may nangyari roon. Pero may sinabi ang matandang lalaking nakausap namin noon. May kabaong dyan. Hindi yun para sa patay. Para yun sa mga naliligaw. Hanggang ngayon, hindi na natagpuan si Joel. Sa mga ulat, nawawala lang siya. Ang pangalan ko ay Eric. Bata pa ako noon, 10 taong gulang lang. Pero malinaw pa rin sa alaala ko ang araw na yon. Hanggang ngayon kapag naaamoy ko ang sunog na plastik at nabubulok na basura, parang bumabalik lahat. Hindi ko alam kung maniniwala ang iba, pero alam ko ang nakita ko at alam kong hindi pa naginip yon. Malapit sa amin ang isang lumang tambakan ng basura, nasa dulo ng baryo. Doon dinadala ang mga sirang gamit, patay na hayop at mga bagay na ayaw nang galawin ng kahit sino. Bawal kaming mga bata ron, pero gaya ng ibang araw, nandun ako, naglalakad. Naghahanap ng bakal at bote na pwede kong ibenta. Hapon yon at mabigat ang hangin. Walang ibang bata. Tahimik. Masyadong tahimik para sa isang lugar na dapat maingay dahil sa mga uwak at aso. Habang naglalakad ako sa pagitan ng bunton ng basura, may napansin akong hindi bagay sa lugar. Isang kabaong. Hindi ito nakabaon. Hindi rin sira. Nakahiga lang ito sa ibabaw ng basura, bahagyang nakatabingi. Kulay brown na may gasgas at putik. Para bang itinapon lang ng basta. Lumapit ako ng dahan-dahan. Pero may kakaiba. Parang may bakas ng kamay sa gilid mula sa loob. Biglang humangin ng malakas. Kumalabog ang mga plastik. Ang mga uwak na kanina'y wala, sabay-sabay na lumipad palayo na parang may paparating. Napatigil ako. May narinig akong tunog. Hindi kaluskos ng basura, hindi rin yabag ng tao, kundi isang mahinang paghinga mula sa loob ng kabaong. Doon nagsimulang manginig ang tuhod ko at bago pa ako makatakbo, bagyang gumalaw ang takip. Hindi ako nakagalaw, para akong nalunod sa sarili kong takot habang unti-unting bumubukas ang takip ng kabaong. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang buong tambakan. Isang kamay ang lumabas. Maputla, manipis ang balat. Parang papel na binabad sa tubig. Nangingitim ang mga kuko at may putik na nakakapit sa mga daliri. Dahan-dahan itong kumapit sa gilid ng kabaong. Sabay pag-angat ng isang katawan. Isang bangkay. Hindi siya mukhang bagong patay. Pero hindi rin bulok. Para siyang taong matagal nang hindi humihinga pero pinilit bumalik. Nakabiti ng ulo, nakadilat ang mga mata, puro puti lang. Bumuka ang bibig niya at mula roon ay lumabas ang tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang mahinang tawa. Napasigaw ako. Bigla siyang tumingin sa akin. Sa isang iglap, tumalon siya palabas ng kabaong. Mabilis. Nagsimula siyang tumakbo papalapit sa akin habang nakabaluktot ang katawan. Parang sirang manika. "Sa'yo na to," sabi niya kahit hindi gumagalaw ang labi niya. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip ang direksyon, basta tumakbo ako. Nadadapa sa mga bote, lata at sasanga. Naririnig ko ang paghabol niya. Hindi yabag,
kundi kaladkad ng laman sa lupa, kasabay ng tawang paputol-putol. Nang lingunin ko siya sa huling sandali, nakita kong huminto siya bigla sa gitna ng tambakan. Tumayo siya ng tuwid, nakatitig lang sa akin. Unti-unting nagsimulang mag-usok ang katawan niya, parang sinusunog mula sa loob. Sa loob ng ilang segundo, naglahong parang abo ang buong nilalang, hanggang sa wala nang natira kundi ang hangin at katahimikan. Nakarating ako sa bahay na hingal at umiiyak. Sinabi ko ang lahat sa mga magulang ko, pero kinabukasan, nang bumalik ang mga matatanda sa tambakan, wala na ang kabaong. Hindi nila pinaniwalaan ang kwento ko. Baka daw nagutuman lang ako, pero alam ko sa sarili kong totoo yung nakita ko, at hindi ko yun makakalimutan kahit kailan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat kung sakaling mapili itong kwento ko. More power sa PNT Stories. Salamat po. Magandang araw, Sir Dave. Ako nga po pala si Lena. Lumaki ako sa probinsya kung saan normal ang maglaba sa ilog. Tahimik ang lugar namin. Walang signal, walang ingay ng sasakyan. Puro huni lang ng kuliglig at agos ng tubig. Kaya kahit mag-isa ako maglaba, hindi ako natatakot. Hapon yun, medyo makulimlim ang langit, pero hindi pa umuulan. Dala ko ang batya at sabon at bumaba ako sa paborito naming bahagi ng ilog. Malinaw ang tubig, mababaw lang, at napapaligiran ng mga puno. Walang ibang tao noon, kahit mga bata, wala. Habang nagkukusot ako ng damit, may napansin akong bagay na inaanod ng tubig mula sa taas ng ilog. Akala ko noong una ay troso lang. Pero habang papalapit, napatigil ang kamay ko. Isa itong kabaong. Luma at kulay abo. May mga gasgas at lumot. Hindi ito lulubog. Parang inaanod pero may sariling bigat. Dahan-dahan itong umikot at huminto sa isang malaking bato. Ilang metro lang ang layo sa kinatatayuan ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Baka galing lang sa baha. Bulong ko sa sarili ko, pilit nagpapakalma. Pero may mali. Isang mahinang tunog ang narinig ko. Parang binubuksan mula sa loob. Biglang bumigat ang hangin. Huminto ang agos ng tubig sa paligid ng kabaong, kahit tuloy-tuloy pa rin sa ibang bahagi ng ilog. Unti-unting bumukas ang takip, at mula roon, may umangat. Hindi bangkay, isang sirena. Maputla ang balat niya, parang hindi nasisinaga ng araw. Mahaba ang buhok, itim na parang basang damo. Nakatakip sa mukha niya. Ang kalahating katawan niya ay tao, pero sa ibaba ay buntot na kulay itim na may halong berde. May kaliskis na nagliliwanag. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kabaong. Sabay niyang inangat ang ulo niya, pero wala siyang mata. At mula roon ay tumulo ang tubig na parang umiiyak ang nilalang, pero ngumiti siya. At nagsalita sa boses na parang kakaiba. Hindi ka dapat nandito. Napasigaw ako at umatras, pero biglang tumalon siya palabas ng kabaong at dumiretso sa ilog. Sa isang iglap, lumalim ang tubig, parang hinigop siya pababa. Bago tuluyang mawala, tumingin siya sa akin at tumawa.
pero mahina lang. Pagkatapos nun, napakurap ako at naglaho ang kabaong na parang walang nangyari. Tumakbo ako pa uwi, iniwan ang lahat, batya, sabon, pati na rin ang damit. Nilagnat ako ng 3 araw. Hindi ako makapagsalita. Paulit-ulit ko lang napapanaginipan ng ilog at ang kabaong. Nang bumalik ang mga tao sa lugar kinabukasan, walang bakas, wala rin yung kabaong. Normal ang ilog na parang walang nangyari. Mapagpalang araw po Sir Dave. Happy New Year po sa ating lahat. Gusto ko lang po magkwento ng karanasan ko. Ang pangalan ko ay Anton. Hindi ako palalabas ng bahay tuwing madaling araw. Pero may mga gabing pinipilit kang gisingin ng kung anong hindi mo maintindihan. At kapag sumilip ka, huli na ang lahat. Madaling araw yun. Eksaktong 3 a.m. Nagising ako, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Wala akong marinig na aso, walang kuliglig, walang hangin. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Hindi ko alam kung bakit pero ginawa ko. Sa kalsada sa tapat ng bahay namin, may mga taong naglalakad. Hindi sila maingay, hindi rin sila nagdadasal. Pero alam kong prosesyon yun dahil may dala silang kabaong. Itim na itim, walang palamuti, wala rin krus, wala rin silang dalang kandila. 4 na lalaki ang may buhat, lahat nakaitim din. Hindi ko rin makita ang mukha nila, parang natatakpan ng anino, kahit may ilaw ang poste sa kalsada. Sa likod nila, may iba pang sumusunod. Tahimik lang silang naglalakad. Uloy nakayuko, mga kamay ay nakahawak sa dibdib. Walang isa man ang tumingin sa paligid. Dumaan lang sila. Dapat doon na natapos. Pero nang eksaktong dumaan ang kabaong sa harap ng bahay namin, huminto sila. Biglang umingay ang paligid. Tumahol ang mga aso, pero biglang naputol ang tahol. Parang sinakal. Kumirot ang ulo ko at biglang bumigat ang dibdib ko. Dahan-dahang gumalaw ang takip ng kabaong. Hindi bumukas ng todo, kaunting angat lang, pero sapat para may lumabas na amoy ng kandila. Napaatras ako sa bintana. Isa sa mga nagbubuhat ang dahan-dahang lumingon pataas. Diretsyong humarap sa akin at doon ko nakita na wala siyang mata. Doon ko rin narinig ang bulong, pero hindi mula sa kanya kundi mula sa kabaong. Hindi ka pa. Sabay-sabay na gumalaw ang lahat ng kasama sa prosesyon. Lahat sila sabay-sabay tumingala sa bahay namin. Ramdam kong nanginginig ang tuhod ko. Hindi ako makasigaw, hindi rin ako makagalaw. Tapos sa isang iglap, biglang sumara ang kabaong at parang walang nangyari. Naglakad ulit ang prosesyon. Dahan-dahan silang lumayo hanggang sa lamunin sila ng dilim ng kalsada. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik ang lahat. Hanggang sa naging normal na ang gabi. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Hindi ko alam kung sino sila at kung bakit may prosesyon ng 3:00 ng madaling araw. Pero matapos yun, hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Ako si Ben, 38 years old. Bantay sa isang maliit na tindahan ng mga bulaklak, malapit sa sementeryo dito sa may Bulacan. Tuwing undas, punong-puno ng tao ang paligid.
Lahat nagmamadaling bumili ng kandila, bulaklak at pagkain para sa mga mahal nila sa buhay na pumanaw. Sanay na ako sa eksenang ganun taon-taon. Mula pa noong bata ako na ang tumutulong sa tiyahin kong may-ari ng tindahan. Kabisado ko na kung sino ang mga suki, kung alin ang mabenta, at kung kailan darating ang dagsa ng tao. Pero noong nakaraang undas, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Bandang 2:00 ng hapon, tirik na tirik ang araw. Pero kahit ganon, tuloy-tuloy pa rin ang mga bumibili. Pawisan na ako, pagod, pero okay lang, basta kumita. Habang nag-aayos ako ng mga rosas sa harap ng pwesto, may isang lalaking matanda na lumapit. Payat siya, medyo madumi ang damit. Parang galing sa biyahe. May dala siyang maliit na bayong at amoy araw siya. "Magkano tong 3 pirasong puting rosas?" Tanong niya sa mahinang boses. 10 piso po isa, bali kung 3, 30 po. Tumango siya, kinuha ang 3 bulaklak at iniabot ang bayad. Habang umaalis, napansin ko na medyo nanghihina siya. Kaya inalok ko siya ng tubig, pero ngumiti lang siya at tumanggi. Makalipas ang 20 minutes, nakita kong pabalik na siya. Akala ko bibili ulit, pero laking gulat ko nang nakita kong bitbit niya pa rin yung parehong 3 bulaklak, yung mga ibinenta ko sa kanya kanina. Lumapit siya ulit sa akin. "Pwede ko bang ibalik to?" "Ha? Bakit po?" "Hindi naman tinanggap." "Sino po?" Pero hindi na siya sumagot. Nilapag niya lang ang 3 pirasong rosa sa mesa, sabay lakad palayo. Nagtaka ako, pero dahil maraming tao, hindi ko na masyadong pinansin. Nilagay ko lang yung mga bulaklak sa tabi ng ibang paninda. Pero ilang minuto lang ang lumipas, napansin kong basa yung tangkay ng mga rosas, parang bagong dilig. Pero may kakaiba. Ang amoy nun, hindi tulad ng ordinaryong bulaklak. May halong amoy lupa at kandila. At simula nun, nagsimula nang mag-iba ang paligid. Ang hangin sa tindahan, biglang lumamig kahit tirik ang araw. Naririnig ko pa minsan ang mahinang tunog ng kandilang parang pinapatay ng hangin, kahit wala namang kandilang malapit. At nung gabing yun, nung nagsasara na ako ng tindahan, may narinig akong boses sa likod ko. "Hindi ko yan hinihingi." Nang lingunin ko, walang tao. Gabi na. Sarado na lahat ng tindahan sa paligid ng sementeryo, at ako na lang ang nagliligpit ng mga natirang bulaklak. Tahimik na tahimik ang lugar. Wala nang dumadaan. Tanging ihip lang ng hangin ang maririnig. Habang pinupunasan ko ang mesa, napatingin ako sa gilid kung saan inilapag yung 3 pirasong rosas na ibinalik ng matandang lalaki. Nandun pa rin, pero kakaiba. Parang nalalanta kahit bagong bili lang kanina. Ang mga talulot, may halong itim na mantsa, at yung amoy, mas matindi na. Parang nabubulok na. Naisip kong itapon na lang, pero bago ko pa mahawakan, biglang may umihip na malamig na hangin. Tumingin ako sa paligid. "Tiya, ikaw ba yan?" sabi ko, pero walang tumugon. Pagharap ko ulit sa mesa, wala na yung 3 bulaklak. Kinabahan ako. Sinilip ko ang paligid, baka tinangay ng hangin. Pero nang tumingin ako sa sahig, may mga basang yapak. Maliliit, parang pangmatanda. Dumidiretso ito palabas ng tindahan, papunta sa sementeryo. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko. Bitbit ko ang flashlight at tumawid sa madilim na papuntang mga puntod. Ang sementeryo, tahimik.
pero parang buhay. Ramdam ko ang lamig na dumadampi sa balat ko. Pagdating ko sa loob, huminto ako sa gitna at doon ko nakita sa ibabaw ng isang lumang puntod, nakapatong ulit yung 3 puting rosas. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang nakasulat na pangalan sa lapida, Hector, 1939, 1985. Hindi ko kilala. Wala sa listahan ng mga madalas bumisita rito. Pero nang tumingin ako sa paligid, may nakaupo sa tabi ng puntod. Yung matandang lalaki na bumili ng bulaklak kanina. Nakatalikod siya. Pero sigurado akong siya yun. Parehas na damit, parehas na bayong. Lumapit ako ng konti. Manong? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At yung mata niya, puro puti. Sabi ko naman sa'yo, hindi niya tinanggap. Sabi niya habang nagsasalita siya. Nagsimulang umusok yung 3 bulaklak na nasa puntod. Unti-unting nilamon ng apoy at hanggang sa maging abo. At bago ko pa magawa ang kahit ano, nawala siya. Naiwan lang yung bayong sa tabi ng puntod. At sa loob nun, may mga lumang tuyong bulaklak na parang ilang taon nang nakalibing. Tumakbo ko pabalik sa tindahan, nanginginig at sinara ko agad yung pwesto. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, dinala ko sa simbahan yung natirang mga bulaklak at pinabasbasan. Sabi ng pare, baka alay yun sa isang kaluluwang hindi matahimik. Simula nun tuwing Undas, lagi akong nag-aalay ng 3 puting rosa sa may sementeryo, sa may puntod ni Hector. Hindi ko siya kilala, pero alam kong kailangan niya ng dasal. At mula nun, tahimik na ulit ang tindahan. Tuwing Undas, sa isang maliit na barangay sa Pampanga, tradisyon na ng mga tao ang magtirik ng kandila sa harap ng bahay bilang gabay sa mga kaluluwang yumao. Lahat tahimik at may respeto tuwing gabi ng November 1. Pero hindi para kay Natutoy at Junjun. Kilala silang magkaibigang pilyo sa lugar. Mahilig manggulat at magbiro. Sa kanila, ang mga kandilang yon ay parang laruan lang. Gabi ng Undas. Habang ang karamihan ay nagdarasal o nasa sementeryo, naglibot ang 2 sa barangay, bit-bit ang flashlight. Naglalakad sila sa madilim na daan. Sabay nag-umpisang ihipan ang mga kandilang nakatirik sa harap ng mga bahay. 1, 2, 3, hanggang sa halos bawat bahay na madaanan nila, pinapatay nila lahat ng kandila. Habang lumalayo sila, napuno ng halakhak ang madilim na kalsada. Walang takot, walang iniisip. Pero nang makarating sila sa dulo ng kanto, biglang naging kakaiba. Tumahimik ang paligid at unti-unting lumamig. Paglingon nila sa malayo, makikita ang mahabang linya ng mga kandila na pinatay nila. Ngunit isa-isa itong muling nagliliyab. Parang may umihip pabalik ng apoy. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Tutoy. Sa gilid ng daan, may nakita siyang mga anino na nakatayo sa tapat ng mga bahay na pinagtirikan nila ng kandila. Mahaba, mga walang muka at tila nakatingin sa kanilang direksyon. Habang nagmamadali silang umuwi, naramdaman ni Junjun na may malamig na humawak sa braso niya. Nang lingunin niya, walang tao. Pero sa bawat bahay na dinadaanan nila, may maririnig na kaluskos, may hinang yapak, at mga kandilang muling sinisindihan. Pagdating nila sa bahay ni Tutoy, parehong hingal at pawis na pawis. Akala nila tapos na. Pero bago pa sila pumasok,
Napansin nila ang isang kandilang nakatirik sa harap ng bahay. Malaki, bago, at may pangalan sa tabi nito. Nakasulat sa papel, para sa kaluluwa ni na Tutoy at Junjun. Nanginginig silang tumakbo palayo, pero sa bawat sulok ng kalsada, may mga kandilang sumindi at mga aninong nakatayo sa dilim. Kinabukasan, nakita silang parehong wala ng buhay sa gilid ng sementeryo. May mga paso ng kandila sa paligid at amoy ng usok. Simula nun, tuwing undas, laging may dalawang kandilang sabay na sinisindihan ng mga taga-barangay. Isa kay Tutoy at isa naman para kay Junjun.